Hi guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin naman natin ngayon at pag-uusapan mga hakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa mga ganap ni Kim and Paula Avellino. Lalong-lalo na po ni Chinita Princess mga kakipi dahil may bago na naman po ata siyang blessing mga kakimpaw kasi bisihan na naman nga po ang ating queen na si Kim Chu. Pero bago po tayo magsimula mga kakimpaw, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng comment at pag-usapan niya ang ilang mga opinyon ng ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pag-support at pagtutok sa atin pong mga balita. So ito po yung mga comment nila tungkol po sa mga previous update natin, and ang napili po natin basahin for tonight ay mula po sa komento ni Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, let this not be the problem between. If legit na pregi si Kimi, no problem. But legit yung sabi ni Paulo na buntis siya, and that is during his interview to Tito Boy Abunda. Huwag natin palakihin ang issue na ito. Because Paulo confirmed na buntis na si Kimi. Kaya very, very careful na silang dalawa. Because may movie pa sila to finish. Kaya overprotective si Paulo sa kanya. Yet may kopino pa sila na tinatapos. Kaya tayo ay ang maitutulong natin ay ang dasal para sa kanilang dalawa. Kaya no problem na dito Gandara. Let them enjoy their being popular and very demanding artist in a movie world. Kaya Gandara, we will never leave them as our favorite tandem in the movie world. Love na love ko silang dalawa. Yet, just arrived to attend the mass even it's rainy. Yet they are included in my prayers. God bless us all, especially to Katie, so with you, Gandara and family. Grabe, napakasipag talaga ni Miss Norma Dayag. Sumimba, no? And yan po ang dapat mga hakimpaw kahit po maulan. Dapat magsimba pa rin po tayo. Kahit po, dasal lang po. Sarili nating altar sa bahay. Ayan, siguro naman may mga altar din po kayo sa bahay, no? Kahit simpleng pagnonobena, pagdadasal, ano po yun? Magandang gawi, mga kakimpaw. Pwede natin pagdasal ang atin pong mga kababayan na nahihirapan sa kanilang sitwasyon dahil po sa baha. Anyway, about naman sa tinutukoy po ninyo, na interview ni Paulo with Boy Abunda. Hindi siya totoo, madam. Saan niyo po ba nakita yun? Pa-comment na lang Miss Norma Dayag. Kasi wala talagang interview si Paulo with Tito Boy. Lalo pat nasa GMA si Tito Boy. Naku, edi sana. Viral na agad yun. Parang kayo lang po ata nakakaalam nun. Kaninong blind item yun nakita? Kaninong post? O baka naman ginamitan lang po yun ng AI generated. Kasi uso na yan ngayon, ultimo boses, nakukopya, ultimo mukha, nakukopya. As in, parang ang hirap lang kung hindi ka matalino sa social media, mauuto ka talaga ng AI. Kasi pati boses makukuha Pero, ayun nga, kung maghahanap po kayo ng reliable source, wala talaga. Pero kung legit man nga na si Kimi, pregi, di masaya tayong lahat. Yan naman ang gusto natin mangyari mga kakimpaw. Pero kung wala pa antay na lang po ulit tayo mga kakipi. Bibigay din po yan ni Lord. May backup lang naman si Kimi. So magkakaroon po yan siya ng anak. Pero tama kayo dun sa sinabi nyo na ang maitutulong natin kina Kim and Paulo ay dasal talaga. Yes, mga kakimpa, wala pong imposible sa pagdadasal, paniniwala kay God, na kaya po niyan dinggin ang atin pong mga dalangin, mga kakipi. And yung pagsusulit ng Kimpaw sa kanilang kasikatan, kung pregi na si Kimi, may stop yun mga kakipi. Hindi natin alam kung ano magiging dulot nito sa career nila Kim and Paulo.
Pero isa lang ang sure ako, no matter what happen mga kakimpaw, ay nandyan po ang suporta ng Kimpaulandia sa dalawa at kailanman ay hindi po mawawala. Susubaybayan pa rin po sila mga kakipi. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa binuko ti umano nga ng mga katrabaho ni Kim and Paulo, ang sweetness ng Kim Pao. Sabi dito, bisa mga kasama sa trabaho at mga pasilip na BTS, si Paulo ang mas sweet. O ayan ha, si Paulo ang mas clingy, si Paulo yung mas sweet. In action siguro mga kakimpaw, kasi hindi naman PDA sila Kim and Paulo. In action na pag-aalaga siguro, pag-aabot ng coffee or towel kay Kim, yung mga ganong klaseng alaga mga kakimpaw ba. Sabi nga dito, tahimik man si Paulo pero ramdam sa bawat kilos ang kanyang sweetness kay Kim. Sino ang mas sweet? Kim Chiu sweet sa words, playful at expressive. Madaling magpakilig. Paulo, sweet sa actions, tunay na maalaga, protective and consistent. So, inaalagaan daw si Kim sa set, laging sandang, ang tingin kay Kim. Sweet at protective sa lahat ng oras. Comfortable at natural ang sweetness. So, ayan ang mga BTS moments daw po na patunay ng sweetness ni Paolo Avellino kay Kimi. At based nga daw po sa nakikita sa trabaho at BTS, si Paulo ang mas sweet kay Kim. O ayan ha mga kakimpaw, malinaw na malinaw, klarong-klaro mga kakipi kung sino ang mas sweet. Yung iba kasi dyan, daming sinasabi na si Nakesyo, si Kim daw pong hulog na hulog, patay na patay kay Paulo, si Paulo naman daw wala man lang pinapakitang affection and reaction. So, ito po ang malinaw. Sabi dito ni Showbiz Buzz, base sa mga napapansing pakikitungo ng kanilang kasamahan sa trabaho at sa ilang pasilip na BTS moments, tila si Paolo Avellino ang mas sweet kay Kim. Kay Kim Chiu. Tahimik man siya at hindi palaging showy, mas napapansin umano ang sweetness niya sa mga pasimpleng kilos, pag-aalaga, pag-aasikaso at pagiging attentive kay Kim Chiu. Kaya naman mas lalo pang kinikilig ang Kim Pao fans sa bawat natural nilang interaction. Naku, check na check. Totoo yan mga ka-Kim Pao. 100%. Alam niyo, hindi naman kasi kinakailangan maging magharutan, magyakapan, lagi, magkandungan, maghalikan, or basta alam niyo, yun yung masyadong showy ng kanilang affection, ganyan. Para masabing mahal na mahal mong isang tao. May mga conservative people, mga kakimpaw, and very protective. And si Kim and Paula, parehas ng ugali. Kaya nga nasabi ni Kim na boy version niya si Pao. Talaga. So, parehas po silang conservative at nagkakasundo sila sa bagay na yun. Kaya hindi nyo sila mahahanapan ng kung ano mang kalandiang action na silang dalawa in public. Pero makikita mo sa pag-aalaga talaga ni Pao kung gaano niya kamahal si Kim. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito po sa ganap ni Chinita Princess kanina. Yes, mga kakimpaw, sapagkat si Kimi ay mayroon po palang shoot kanina. Hindi ko lang alam kung endorsement shoot ba to or pictorial lang ni Kimi para sa kanyang IMBC Awards. Alam niyo naman si Kim, every milestone, abay talagang nagpapapicture or may pictorial yan si Kim. Every achievement in life, nako, dapat makaptured talaga yan mga Kimpaw. Pero, nakalagay dito may day 1. So, ibig sabihin may day 1, day 2, day 3, or ilang araw pa mga Kimpaw. So, baka endorsement shoot to ni Chinita Princess po. Hindi ko lang alam kung bagong brand na naman or lang talaga, another photoshoot para sa mga dati na niyang brand na ine-endorse mga kakipi. Anyway, ayan po ang kaganapan ni Kimi kanina. And grabe, sobrang hanga talaga ako sa taong to.
Grabe, hindi po napapagod magtrabaho. As in, yung tipong, alam nyo na, stable naman na siya sa buhay, may pera naman na siya, may business na rin naman siya, pero hindi po siya napapagod pa rin mag-work. Ito yung dapat talaga mga kakimpaw na ginagaya. Nakikita ko si Kim, parang wala akong karapatan na magtamad-tamaran mga kakimpaw. Siya nga tong mayaman na, pero tuloy-tuloy pa rin sa work, 'di ba? So sino tayo para magreklamo sa buhay? Napaka-busy nga po talaga ni Kimi, as in dami po niyang ginagawa. Walang pahinga si Kim Chu. Araw-araw meron po siyang ganap mga kakimpaw. Ewan ko kung napagkakasya pa ni Kim yung kanyang oras eh. Pero grabe si Kim, kahit 2 hours lang ang tulog, never pong nag-complain. Ano po? Anyway, dumako naman tayo ngayon kay Paula Avellino. So, may picture kasi si Pau na kumakalat ngayon sa Blue App. Yes, itong picture na to, muli pong pinupost sa social media. Kaya napapaisip sila kung pupuntahan ba ni Papi si Kim. Kasi naka-jacket siya dito, tamang-tama, maulan ngayon. Tapos parang waterproof pa itong jacket ni Pau. Ngayon tinatanong po kung pupunta ba siya or sumugod ba siya kay Chinita Princess. Ang sagot po natin dyan ay hindi natin alam mga kakimpaw. Parang dati na kasi itong picture niya ni Paula Avellino, promotional video or picture ni Pau na pinupost lang po muli ngayon. Pero kung susugod man siya kay Chinita Princess, siguro for the sundo ang mister, ang hobby sa kanya pong wifey, mga kakimpaw. Kasi nga 'di ba, paiba-iba yung panahon. So mas maigi na nga naman yung sunduin ng hobby ng asawa, mga kakimpaw, ang kanyang misis. Or pwede rin naghatid ng food kasi ayaw niyang magugutom ang kanyang prinsesa. Uy, grabihan naman ngayon. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita kas po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po palagi.